mga mangaral, mga minamahal, sa ating mga beloved workers, sa ating beloved brethren, mga minamahal, sa lahat ang ginagamit ng ating dakilang Diyos, sa kanyang banal na ubasan, purihin po ating dakilang Diyos, maging sa mga baguhan na kapiling po natin ngayon. Magandang hapon po. Purihin naman ang Panginoon, mga minamahal, at tayo po ay mag-aral po ng salita ng ating dakilang Diyos. Paano? Pamagatan po natin yung ating pag-aaralan. Your faith has healed you. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kasi mga minamahal, nalalapit na po mga minamahal ating pong 51st church anniversary. Amen? At kasayahan po natin, yung iba talagang sabik na, gusto na mga minamahal dumating yung araw na yan. Amen? Bakit mga minamahal? Sapagkat makapiling po natin, minsanan pa, mga minamahal, ang buong sambayanan, ating beloved pastor, mga minamahal, at ganun din po, yung ating pong kapwa mananampalataya na sa bawat outreaches, mga minamahal, sapagkat bihirang-bihira na tayo po ay bumaba, mga minamahal, at kasiyahan po natin, yung kagalakan natin, mga minamahal, na sa tuwin na tayo sama-sama, mga minamahal, na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Kaya nga, sa araw na yan, mga minamahal, ay talagang 51 church anniversary. Amen? Talagang aalalahanin po natin, mga minamahal, yung mga ginawa ng Diyos, na mga himala, mga minamahal. Dahil sa 51 church anniversary, mga minamahal, yung iba bumilang na po ng 40 years, 20 years, 30 years, yung iba 51 years. Amen? Amen? At iba mga minamahal, bago nakalapit sa ating pinakamamalapay noon, ay mayroong taglay na karamdaman. Amen? Yan ang katunayan mga minamahal. Marami sa atin, bago tayo nakakilala sa ating pinakamamalapay noon, napakarami mga minamahal, may taglay na karamdaman. At iba't ibang klase ng karamdaman, mga minamahal. Yung iba, tinaningan na ng doktor, mga minamahal. At yung iba, mga minamahal, na pabalik-balik sa ospital, walang kagalingan, mga minamahal. Amen? Iba't ibang klase ng karamdaman, cancer, leukemia, AIDS, ketong, pagka-paralyze, o anumang klase ng karamdaman, mga minamahal, ay taglay-taglay. Pero nung lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Kaya nga po mga minamahal, ating pag-aaralan, your faith has healed you, o pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kasi mga minamahal, marami ring lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkakaroon sila ng katanungan. Amen? Bakit ang tagal ko na dumadalo, ang tagal ko na naglilingkod, pero hindi pa rin pinagagaling yung aking karamdaman. Amen? Pero kung pag-aaralan po natin mga minamahal, o mga minamahal, pag nilayin natin yung words, mga minamahal, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi pinagaling nung kung sino. Amen? Ang tao, mga minamahal, ay pagagaling ng ating pinakamamahal ayon saan? Sa pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, papakinggan natin pinapatotoo ng bawat mananampalataya. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon. Bakit? Dahil pinagaling ako sa karamdaman ko. O bakit niya nasasabi mga minamahal, pinagaling siya sa karamdaman? Magmula nung ako'y nanampalataya at nagtiwala sa malapay na kaya niyang gawin na pagalingin ang aking karamdaman at nangyari. Kaya napakahalaga mga minamahal yung pananampalataya. Amen? Kaya ang sabi mga, your faith has healed you. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya basahin po natin yung unang talata ating pag-aaralan. Sinasabi po ng Mateo, ang kabanata po ay 9:22. Dito po sa sulat ni Mateo, Kapitulo 9, versikulo 22, Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, at gumaling ang babae mula sa oras na yaon. Amen. Amen. May mga ilan dito, mga minamahal, na tayo babanggitin about mga minamahal patungkol sa mga karamdaman. Dahil may iba't ibang klase mga minamahal na lumapit sa mahal na Panginoon kung paano sila pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Magkaroon tayo ng idea, doon pala, yung pala mga minamahal, yung dahilan kung bakit ako pinagaling. Katulad ditong babae na ito,
Anong sinabi ng ating pinakamamalapay sa Kanya? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Dahil nanampalataya sa samala Panginoon, paano siya nanampalataya? Amen? Amen? Kailangan malaman natin kung paano siya nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya siya pinagaling na ating pinakamamalapay noon. Kaya nga po mga minamahal, sundan po natin sinasabi ng Mateo, ang kabanata 9, 20 hanggang 21. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ni San Mateo, kabanatang 9, talatang 20 hanggang 21. Ito po ang nasusulat. At narito, isang babaeng inaagasang may 12 taon na ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Amen. Amen. Yun po wala bang may minamahal na naging dahilan kung bakit yung babae na ito, mga minamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Hindi po biro-biro, mga minamahal, ang sakripisyo niya. Amen? Iisipin mo, kapag ikaw ay may karamdaman, mga minamahal, ay doon ka na lang sa bahay. Tama po ba ako? Amen? Doon ka na lang sa bahay mo. Bakit? May karamdaman ka, hindi ka makakilos eh. Pero kung papansinin natin ang pananampalataya, mga minamahal, nung babaeng ito, nung mapakinggan niya ang ating pinakamamalapay na nagpapagaling, alam niyo po mga minamahal sa Marcos, talagang gumapang siya. Sa kapanahon na noon, napakarami nakapalibot sa ating pinakamamalapay noon. Pero iisa ang nasa isip niya. Ang nasa isip niya, mahipo niya lang ang laylayan ng damit ng malapay, gagaling siya. Kung iisipin niyo, kakaibang pananampalataya yon. Amen? Hindi niya inisip, mga minamahal, na ilelehan siya. Ipapanalangin siya. Amen? Kundi ang iniisip niya, mahipo niya lang ang laylayan ng damit na malapay. Kakaibang pananampalataya. Malakpakan po natin ating dakilang Diyos. At hindi lang po yung mga minamahal ang inisip niya. Gumawa siya. Amen? Kaya yung sinasabing faith without do is dead. Ito po yun. Gumawa siya. Anong ginawa niya, mga minamahal? Ang ginawa niya, mga minamahal, kahit maraming tao nagsisiksikan, pilit siyang gumapang. Siyempre, mga minamahal, nararamdaman na siya, hindi siya makatayo, pero pilit siyang gumapang. Ibig sabihin, kahit may nararamdaman siya, dahil gusto niyang gumaling yung pala yung pagpapakita ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang magsusumikap ka. Nakatulad ng ginawa ng babaeng ito, mga minamahal. Siya, mga minamahal, ay nagsumikap, mga minamahal, na makalapit sa harapan na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may mga ilan dito, isa pa lang yan. Amen? May mga ilan dito na tayo babanggitin na paraan, mga minamahal, kung paano sila pinagaling na malapay at bakit sila pinagaling ng ating pinakamamalapay noon. Katulad ni Naaman. Alam naman nating history, mga minamahal, ni Naaman. Si Naaman, mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay general sa kapanahunan noon. Matapang na lalaki, mga minamahal, kilala sa Syria, mga minamahal. Pero may ketong. Amen? Pero meron po siyang ketong, mga minamahal. Pero anong ginawa niya, mga para gumaling yung kanyang karamdaman? Kaya pakibasa po, mga minamahal, yung kasunod na talata. Sinasabing 2 Hari, ang kabanata po ay 5:1. Dito po sa ikalawang mga hari, Kapitulo 5, versikulo 1. Si Naaman nga, na punong kawal ng hukbo ng hari na sa Syria, ay dakilang lalaki sa kanyang Panginoon at marangal sapagkat sa pamamagitan niya'y nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa Syria. Siya rin na may malakas na lalaki na may tapang, ngunit may ketong. Amen. Amen. Sa kapanahon na noon, ang babae gumapang, mga minamahal, para mahipo ang laylayan ng damit na malapay noon. Ngayon, wala na tayong laylayan ng damit na malapay noon na hawakan. Amen? Pero may sinasabi kung paano gumaling, mga minamahal, si Naaman sa kanyang ketong. May nag-share sa kanya na isang alipin na babae, mga minamahal. Nakatulad ng bawat isa sa ating marami rito, na share ng salita ng Malapanginoon, na sinabi niya, mga minamahal, na sinabi sa bawat isa, pumunta ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sapagkat ang Diyos dyan ay tunay na nagpapagaling. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Bakit malakas, mga minamahal, ang loob niya na sinasabi na ang Diyos dito sa gawain na ito yung nagpapagaling? Dahil siya rin pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bawat mananampalataya, bawat isa, kahit bata, mga minamahal, magte-testify,
magpapatotoo mga minamahal, at sasabihin na talagang kaming pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung iba'y pabalik-balik na sa pagamutan mga minamahal, naubos na ang kayamanan katulad ng babae na ito. Pero nung lumapit sa mahal na Panginoon, mga minamahal, pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito si Naaman, mga minamahal, medyo mahaba itong babasahin natin mga minamahal. O siguro kayo na lang po magbasa sa inyong mga tahanan mga minamahal. Yung kasunod mga minamahal, na ako na po mga minamahal ang magbabasa na sinasabi mga minamahal ng ikalawang hari, ang kabanata po'y 5:2 hanggang 14. At ang mga taga-Serya ay nagsilabas. Sabi rito mga minamahal, at ang mga taga-Serya ay nagsilabas na pulupulutong at nagdala ng biyag mula sa lupain ng Israel. At isang dalagita siya'y naglingkod sa asawa ni Naaman. At sinabi niya sa kanya, babae, Panginoon, mano nawa ang aking Panginoon humarap na propeta na nasa Samaria kung magkagay pagagalingin niya siya sa kanyang ketong. Pumasok ang isa at sinaisay sa kanya ng Panginoon. Sinabi, ganito ang sabi ng dalagita na nagmula sa lupain ng Israelita na sinabi ng hari sa Syria, yumaong ka. Ako'y magpapadala ng sulat sa hari ng Israel at siya yumaon at nagdala siya ng 10 talentong pilak na 6,000 putol na ginto at 10 panglahit na bisan. Kanyang dinala ang sulat sa hari ng Israel at sinabi, pagka ang mga dumating sa iyo, sa sulat na ito'y talastasin mo na, aking sinugo si Naaman na aking lingkod sa inyo upang pagalingin siya ng kanyang ketong. Nangyari nang mabasa ng hari ng Israel ang sulat, ang kanyang hinapak ang kanyang mga suot at nagsabi, ako ba'y Diyos upang pumatay at bumuhay? Ang lalaki ito'y nagsugo sa akin upang pagalingin ang kanyang ketong, ngunit talastas mo na isinasamo ko sa inyo, tignan mo kung paanong siya hinahanap ng dahilan laban sa akin. Nagkayon ng nabalitaan ni Eliseo na lalaki ng Diyos na hinapak ng hari ng Israel ang kanyang suot at siya'y nagsugo sa hari. Nagsabi, bakit mo hinapak ang iyong mga kasuotan? Paparituhin mo siya at aking kanyang lalalaman na may isang propeta sa Israel. Sa gayon naparoon si Naaman, nadala ang kanyang mga kabayo at ang kanyang mga karo at tumayo sa pintuan ng bahay ni Eliseo at si Eliseo ay nagsugo at sugo sa kanya nagsabi, ikaw ay yumao, maligo sa Hordan at makapito at ang iyong laman ay sasauli sa iyo at ikaw ay magiging malinis. Ngunit si Naaman ay nag-init at tumalis at nagsabi, narito, aking inaakalang walang pagsalang lalabasin niya ako at tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos at pagpapagalawin ang kanyang kamay sa kinaroroonan mapapawi ang ketong. Hindi ba ang Abana, ang Parpar, ang mga ilog ng Damasco ay mainam kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako makaliligo sa mga iyon at maging malinis? Sa gayon pumihit siya at umalis sa pag-iinit. Ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at nagsipagsalita sa kanya at sinabi, Ama, kung ipagawa sa iyo ng propeta ng anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Gaano nga kung sasabihin sa iyo na ikaw ay maligo at maging malinis? Na magkagayon, lumusong siya at sumumbong makapito sa Hordan. Ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos, at ang kanyang laman ay nasa uli, gaya ng laman na isang munting bata at siya'y naging malinis. Siguro alam niyo po mga minamahal yung ketong. Amen? Amen? Ang ketong po kasi mga minamahal, yung balat mo mga minamahal o laman mo kinakain na yan. Amen? Tapos mga minamahal, unti-unti mga minamahal, puputol yung daliri mo habang tumatagal, yung taenga mo, ilong mo, yan yung ketong. Amen? Amen? Ayan, nakakahawa yan mga minamahal. Sa kapanahon na nun, ganun na ganun. Kaya si Naaman, mga minamahal, pumunta sa bayan ng Israel dahil may propeta ng Diyos. Sa kapanahon ng kasinon, mga minamahal, ang Panginoon, nilaylayan ng damit. Paano kung wala ang malapay noon? Ano pa yung gagawin natin? Laylayan pa rin ang malapay na hanapin natin? Hindi. May propeta ng Diyos. Amen? Ating beloved pastor. Kaya nating nasabi na propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon, si Eliseo, nag-ayuno. Ang malapastor, nag-ayuno rin. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Ilang buwan, mga minamahal? 3 buwan. Amen? 4 na buwan. Nag-ayuno ating beloved pastor, walang kain, mga minamahal. Panay panalangin sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Dahil sa kapanahon si Eliseo ay propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, ang inaasahan ni Naaman,
mga minamahal, ganun din kasi yung mga lumalapit sa malapay noon, inaasahan niya, pag dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, instant pagagalingin. Amen? Yun yung mga minamahal, mindset kagad eh. Totoo, ang Diyos ay nagpapagaling, pero may gagawin tayo. Dahil si Naaman, mga minamahal, isa po siya mga minamahal na matapang lalaki, pero inutusan lang siya, mga minamahal, ni Eliseo. Hindi mo pwedeng utusan yun, general yun eh. Pero inutusan lang siya ni Eliseo, pumunta ka doon sa ilog na yon. Eh, yung ilog Hortan, mga minamahal, yung ilog na yon, mga minamahal, lahat ng klase ng dumi, doon dumaraan. Lahat ng klase ng dumi, mga minamahal, pupo ng hayop, mga minamahal, doon dumadaan. Kaya sabi niya, may parpar, yung mga binanggit niya, mga minamahal, malilinis na lugar yon. Bakit hindi siya ilubog doon? Alam niyo po, mga minamahal, kung papansinin natin, totoo naman, bakit doon siya pupunta? Eh may mga ilog naman magaganda. Pero ang layunin na propeta ng Diyos, kung susunod ka. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Nakatulad mga minamahal ni Naaman, nung una nagreklamo eh. Oh, yung iba kasi mga minamahal, pakinggan natin, mainit doon. Amen? Amen? Mainit doon. Eh pero sabi, kung gagaling ka naman doon, bakit hindi mo gawin? O katulad mga minamahal ni Naaman, sinabi ng lingkod niya, o sabi sa kanya, kung gagaling ka naman doon, ba't di mo gawin? O di ba? Ang ginawa niya mga minamahal, ang utos pa sa kanya, 7 beses, nalulubog. Pwede naman 1 beses. Kaya napakalaga yung pagsunod. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Kaya nga dito mga minamahal, maraming may karamdaman, iba't bang klaseng karamdaman, magmula nung sumunod, mga minamahal, sa sinabi ng ating beloved pastor, lahat pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, sabi, lumubog ka ng 7 beses. Pagkatapos na lumubog ng 7 beses, instant mga minamahal, yung ketong niya, nalinis na katulad na ating nabasa. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody show, praise the Lord. Pinagaling siya. Bakit? Sumunod siya sa sinabi ng propeta ng Diyos. Kaya napakalaga mga minamahal, yung pagsunod, mga minamahal, kung ano ang sinabi ng propeta ng Diyos, gawin natin. Amen? Nakatulad natin mga minamahal, bawat isa sa atin, mga minamahal, ay talagang nung sinunod natin ang lahat ng sinabi ng ating beloved pastor, hindi tayo nagbawas. Amen? Bakos mga minamahal, nagpatuloy tayo. Lalo tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi wala naman tao na hindi darating ang karamdaman eh. Amen? Kahit member ka pa ng Jesus Miracle Crusade, darating yan eh. Darating at darating. Pero, kung tatandaan natin ang lahat na itinuro ng ating beloved pastor, mga minamahal, kung susunod tayo sa instruction, mga minamahal, at itinuro na sa bawat isa sa atin, patuloy ang karamdaman natin, pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody show, praise the Lord. Sabi nga po sa inyo, ilan lang po yun eh. Meron pa rito, mga minamahal. Dito mga minamahal, may bulag na lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na mula pagkabata, hindi po basta-basta ito, mula pagkabata, bulag na siya. Amen? Pero gaano katotoo, mga minamahal, ang salita ng ating gaano katotoo, mga minamahal, na ang Diyos ay makapangyarihan. Lahat ng bagay kasi kayang papangyarihin na mala Panginoon eh. Kahit tinaningan ka pa ng doktor, kaya kang pagalingin na mala Panginoon. Sa Diyos walang imposible. Bakit? Dahil ang Diyos nga ang lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos nga, mga minamahal, ang gumawa ng tao. Imposible na ang karamdaman mo hindi kayang pagalingin ng ating pinakamamalapain. Kaya napapakinggan natin na nagtetestify yung mga kapatiran dito. Mga minamahal, magmula na kami maglingkod. 30 years na kami, mga minamahal. Sa tuwing na nagkakaroon kami ng karamdaman, lahat lang ng sinabi ng malapastor, ginagawa namin, pinagagaling kami ng ating pinakamamalapain noon. At nasasambit pa, mga minamahal, na hindi kami gumamit ng gamot o medisina. Bakit? Ayon sa ating pinag-aaralan, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Ang pananampalataya, mga minamahal, ang siyang magpapagaling. Kaya nga katulad mga minamahal ang bulag na ito, na sinasabi ng Juan, ang kabanata 9, 1 hanggang 3, then talon sa 6-7. Ang Ebanghelyo po ayon kay Juan, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 3, talon po sa 6-7. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan.
at itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabbi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kaniyang magulang upang siya'y panganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa taong ito'y nagkasala ni ang kaniyang magulang man, kundi upang mahayag sa kaniya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan nating dito po sa 6, nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa at pinagputik ang lura at pinahiran ang mga mata niya ng putik at sinabi sa kaniya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Sheol na kung liliwanagin ay sinugo. Siya nga'y humayo at naghugas at nagbalik nakakita. Amen. Amen. Praise the Lord. Isang lalaki, mga minamahal, mula sa pagkabata, siya ay bulag, mga minamahal, ay pinanganak. At ang sabi rito, at tinanong sa kanya ng kanya mga alagad, nagsabi, Rabbi, sino ang nagkasala sa taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag? Amen? Amen? Dahil alam natin, pag nagkasala, mga minamahal, pag nagkasala, ibig sabihin magkakaroon ng karamdaman. Pero dito, mga minamahal, ang sinasabi, itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad, masasabi, Rabbi, sino nagkasala sa taong ito at ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag? Iyon yung katanungan, mga minamahal. Pero ang sagot na ating sumagot si Jesus, hindi dahil sa taong ito'y nagkasala, hindi siya nagkasala, mga minamahal, kundi ang sabi, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang gawa ng Diyos. Para malaman ng tao, mga minamahal, kung gaano makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero may ginawa ang mahal na Panginoon. Hindi rin katulad, mga minamahal, na sinabi na ni Naaman na igagalaw ang kamay, mga minamahal, na iniisip niya na siya'y pagagalingin. Kundi may ginawa ang mahal na Panginoon. Anong ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dito sa bulag, mga minamahal, nang masabi niya, ganito, sabi sa ganito siya'y lumura sa lupa, at pinagputik ang lura, at pinahiran ang kanyang mga mata ng putik. Ganun ang ginawa ng mahal na Panginoon. Amen? Kung iisipin natin, mga minamahal, bakit ginawa ng mahal na Panginoon yung ganung bagay? Amen? Pwede naman, sa pamagitan nga ng salita ng Diyos, ang langit at lupa nalikha ang patay nga nabubuhay. Amen? Sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Bakit ito? May mga bulag din siya, mga minamahal, na pinanalangin, instant nakakita. Pero bakit itong bulag na ito, mga minamahal, nilagyan muna ng putik, mga minamahal? Amen. Bakit? Titingnan ng mahal na Panginoon kung susunod siya o hindi. Dahil nga ang pananampalataya ang siyang magpapagaling. Amen? Titingnan ng mahal na Panginoon kung talagang susunod ka. Bulag na nga ako Kinakailangan pa bang lagyan ng putik at pupunta pa ako sa loo para para tanggalin niya aking yung putik na yon. Pero ang tinitignan ng mahal na Panginoon, yung pananampalataya. Dahil iyon nga ang magpapagaling sa tao, yung pananampalataya. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos na sinasabi at sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke na Silo, na kung liliwanagin ay sinugo, siya nga'y humayo at naghugas at nagbalik na nakakita. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Kaya nga itinuturo sa ating beloved pastor, mga minamahal, kapag ikaw, mga minamahal, ay may karamdaman gusto mong gumaling, hindi pa pinagagaling na malapin, dumalo ka ng dumalo. Dumalo ka ng dumalo. Amen? Dahil sa pamamagitan ng kapag susunod ka, magulat ka na lang. Yung karamdaman mo, pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo pwede ang masunod, kundi ang Diyos, dahil gusto natin gumaling Amen? Pagka gusto mong gumaling, mga minamahal, kinakailangan ang Diyos ang masusunod. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody show, praise the Lord. Kaya ano po ang kasunod, mga minamahal, na sinasabi ng kasunod na talata, ito naman po'y lumpo. Amen? Kaya sabi nga sa inyo, may karamdaman dito. Pero tignan naman natin, kung ano naman ang pananampalataya, mga minamahal, na itong lumpo na to, bago siya pinagaling, mga minamahal, na sinasabi ng Marcos, ang kabanata po 2, 1 hanggang 5. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ni San Marcos, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 5. Ito po ang nasusulat. At nang siya ay pumasok uli sa Kapernaum, pagkaraan ng ilang araw, ay nahayag na siya ay nasa bahay. At maraming nagkatipon, anupat hindi na magkasya, kahit sa pintuan man,
at sa kanila'y sinaysay niya ang salita. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya na usong ng 4. At nang hindi sila mga kalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroonan. At nang yaoy kanilang masira, ay inihugos nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, pinatatawad ang iyong mga kasalanan." Amen. Praise the Lord. Ito pa mga minamahal, sa pagkakataon na yun, nangangaral ang ating pinakamamahal, marami rin ang nakapalibot. Amen? Pero yung lumpo, hindi makalapit mga minamahal. Pero ang pananampalataya niya, pag nakalapit siya sa mahal na Panginoon, gagaling siya. Anong ginawa niya mga minamahal? Ari nakiusap dun sa mga kasama niya, mga gumawa ng paraan. Kaya ang ginawang paraan mga minamahal, para pagalingin siya, binakbak yung bubong. Amen? Hindi po basta-basta mga minamahal. Ang minamahal, nandun na po siya sa kalagayan na hindi niya nakaya mga minamahal kumilos. Pero ang pananampalataya niya mga minamahal, pag nakalapit siya sa mahal na Panginoon, gagaling siya. Pero nakita ng mahal na Panginoon yung pananampalataya ng lumpo katulad na ating nabanggit mga minamahal o nabasa. Dahil sa iyong pananampalataya, instant, pinatayo siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Oh, meron pa rito, marami pa mga minamahal. Meron dito mga minamahal na lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ama naman, mga minamahal, ang lumapit dahil yung kanyang anak ay sinusugba sa apoy, mga minamahal. At laging bumubula ang bibig, mga minamahal. Iyon po yung nararamdaman ng bata. Sa titwina, mga minamahal, talagang pinahihirapan siya. Ang sabi nga dito sa banal na kasulatan, karumal-dumal na espiritu. Amen? Na sinasabi, mga minamahal, siguro hindi nating babasahin, mahaba po. Dito sa Marcos, ang kabanata po ay 9:20, mga minamahal, yung 20 na lang po ang pakibasa. Sige po. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos Kapitulo 9, versikulo 20. At dinala niya siya sa kanya at pagkakita niya sa kanya ay pagdakay pinapangatal siyang lubha ng Espiritu at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. Amen. Amen. Lumapit yung ama niya, mga minamahal, dahil itong bata na ito, ganun mga minamahal, ang laging nangyayari sa kanya, mga minamahal, na sinasabi at dinala nila siya sa kanya, pagkakita niya sa kanya, pagdakay, pinangangatal siya ng luba ng Espiritu at siya'y nalulugmok sa lupa at nagpagulong-gulong at bumubula ang kanyang bibig. Ibig sabihin, mga minamahal, noong paman, ang sabi pa nga rito, mula pa sa pagkabata ito, nakalagay sa kasunod na talata, mga minamahal, mula pagkabata, ganun na po siya, mga minamahal. Pero anong sabi ng ating pinakamamahal sa kanya, mga minamahal, ako na po ang magbabasa, mga minamahal, at madalas na siya iniyahag sa apoy, sa tubig upang siya'y patayin, datapwat kung mayroong kang magagawa, anumang bagay na maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Nagmakaawa, mga minamahal, yung ama. Kaya isa to, mga minamahal, kapag lalapit tayo sa mga Panginoon, may karamdaman tayo, isa sa gagawin po natin to, ano yon? Tayo magmamakaawa sa mga Panginoon. Hihingi tayo ng tulong. Amen? At hindi lang, kasi mga minamahal, alam ng Diyos ang puso't kaisipan natin eh. Walang malilihim sa mala Panginoon. Walang mako-cover sa mala Panginoon. Kaya ano sinabi mga minamahal? Ako na po magbabasa. Pagdakay, sumigaw ang bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Alam na mala Panginoon na kulang yung pananampalataya. Ang gusto niya lang mangyari, gumaling yung kanyang anak. Pero hindi ganun ang malapay. Wise ang mala Panginoon. Amen? Kaya nga sabi mga minamahal, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Kasi gusto ng Diyos, paglalapit ka sa Kanya para gumaling ang karamdaman mo, buo ang pananampalataya mo, hindi ka nag-aalinlangan, walang doubt, mga minamahal. Nakatulad nito, mga minamahal. Kaya umingi siya ng tulong dahil maaaring yung pananampalataya, 50-50. Laging sinasabi ng malapastor, 100% na pananampalataya ang gusto ng Diyos, na sa Diyos ay walang imposible. Lahat ng bagay ay kayang papangyarihin ng ating pinakamamalapay. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga po mga minamahal, at ang sabi mga minamahal ang kasunod, at nang makita ni Jesus na dumagsa at tumakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang karumaldumal na espiritu na sinasabi sa kanya, ikay bingi, piping espiritu, inutos ko sa iyo, lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok na muli.
sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Nasusugba siya sa apoy, mga minamahal, bumubula ang kanyang bibig, at hindi lang po, may pagkabingi siya, mga minamahal, may pagkapipi siya. Amen? Pero magmula nung humingi siya ng tulong sa malapit, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Ang kakulangan ko ng pananampalataya. Anong ginawa na malapay noon? Kaya inaantay lang yan sa tao eh. Amen? Amen? Inaantay lang na malapay noon yan para pagalingin tayo. Tulungan tayo yung ating pananampalatay, dagdagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos dahil nung ginawa niya yun, sinabi niya yun sa mahal na Panginoon, instant yung kanyang anak, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody show, praise the Lord. Kaya nga po mga minamahal, ang pananampalataya, dahil ang pinag-aaralan natin, your faith has healed you, o pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya nga po mga minamahal, ang pananampalataya ay nakukuha yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? At isa sa itinuro ng ating beloved pastor, huwag nating kaliligtaan ang pagkakatipon ng mga banal. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Ganong kahalaga ang pagkakatipon ng mga banal, mga minamahal. Bakit? Dahil ang sabi mga minamahal sa kasunod na talata, ang sinasabi ng Roma, ang kabanata po mga minamahal, 10:17. Dito po sa sulat ng mga taga-Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Turo na ating beloved pastor, huwag nating kaliligtaan ang pagkakatipon ng mga banal. At ang sabi mga minamahal, bakit ganon kahalaga ang pagkakatipon? Dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon na daragdagan yung ating pananampalataya. Amen? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, doon na daragdagan yung ating pananampalataya. Kung hindi naman tayo dumalo, di mababawasan yung ating pananampalataya. Amen? Kaya napakahalaga yung pagdalo, mga minamahal, na ito'y tinuro na ating beloved pastor. Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig, mga minamahal. At sa pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya napakahalaga, lagi nating mapakinggan ang salita ng malapay para laging tumutubo yung pananampalataya at manatili ang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody show, praise the Lord. Purihin na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya tayo, kung magkaroon tayo ng pananampalataya, meron na tayong paniniwala, mga minamahal. Kung tayo sumasampalataya sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang pinakalayunin na malapay noon, kung pinagaling na ang iyong karamdaman, nilutas ang problema mo, tinugon ang mga daigdalangin mo, binago ka ng ating pinakamamalapay noon, ano yung pinaka-purpose? Yan lang po kasi gift lang yan na malapanginoon eh. Amen? Pero ang pinakalayunin, mga minamahal, kaya gusto lang malapay may pananampalataya tayo, hindi lang para pagalingin yung ating karamdaman. Kaya gusto ng Diyos na mayroon tayong pananampalataya dahil para dito sa huling talata, ang sino mang sumampalataya, huwag mapahamak. Kasi kung wala kang pananampalataya, mga minamahal, mapapahamak tayo. Dahil sa mga nagaganap at nangyayari sa panahong ito, mga trahedya, sakuna, mga minamahal, kapag wala tayong pananampalataya, mga minamahal, mapapahamak tayo. Pero kapag tayo sumampalataya, hindi tayo mapapahamak. At ano pa ang kasunod, mga minamahal? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Kaya ano sinasabi para sa uling talata? Na sinasabi po, mga minamahal, ang Juan, ang kabanata 3:16. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ni San Juan, kabanatang 3, talatang 16. Ito po ang susulat. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kung may pagtitiwala na tayo, may pananampalataya na tayo, mga minamahal, at sumasampalataya tayo sa ating dakilang Diyos, ang layunin para wag tayong mapahamak anuman ang mangyari dito sa ibabaw ng lupa. Amen? Upang wag tayong mapahamak, bakos mga minamahal, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Kaya ang kagalingan ng karamdaman, mga minamahal, regalo yan. Regalo lang ng ating pinakamamalapay, pero ang pinaka-main purpose, mga minamahal, kung bakit ipinagkaloob sa iyo ng malapanginoon yan, magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya, tunay na pagtitiwala sa malapay, sapagkat kung meron tayo nito, mga minamahal, upang wag tayong mapahamak. At ano pa?
magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody show, praise the Lord. Kaya mga minamahal, sa oras pong ito, tayo po'y tumayo. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin sa Diyos ay walang imposible. Lahat ng bagay ay kayang papangyarihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na katulad ng ating pinag-aralan, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Kaya napakahalaga po noon mga minamahal. Sa Diyos ay walang imposible. Kaya tayong pagalingin ng mala Panginoon. Basta ang pananampalataya natin, pagtitiwala sa mala Panginoon, mga minanaroon ang pagsunod, mga minamahal sa lahat ng kalooban at utos na ating pinakamamalapin. Kaya sa oras pong ito, awitan natin ang ating pinakamamalapin na sa Diyos ay walang imposible. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay nagmamalasakit, mga minamahal, sa bawat isa sa atin. Lalo na sa mga taong lalalayo at nawawaglit, mga minamahal. Nakatulad ng awitin na ito, mga minamahal, bakit din nating subukan? Na lumapit sa ating pinakamamalapay sapagkat ang Diyos ay naghihintay sa bawat isa sa atin. Sa Diyos ay walang imposible. Ngayon sa kanya'y lumapit. Ikaw, Diyos. Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalangin.
Panginoon, para po sa kapakanan ng mga baguhan, na sa panahon po ikapiling po natin mga minamahal, sa Diyos ay walang imposible. Kung meron tayong karamdaman, kayang pagalingin ng Diyos yan. Yun nga lang sinasabi na ating napag-aralan mga minamahal, pagalingin tayo na ating pinakamamahal na Panginoon ayon sa ating pananampalataya. Nais ng Diyos mga minamahal, bawat isa sa ating pagalingin ng mahal na Panginoon. Kaya magkaroon tayo ng 100% na pagtitiwala na sa Diyos sa ating paglapit na ito, walang imposible. Lahat ng bagay ay kayang papangyarihin na ating pinakamamahal. At pagtanggap nyo sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang paglapit nyo rito, sa harapan ay pagpapakita na po yan ang pananampalataya, mga minamahal. Purihin po ating dakilang Diyos, lalo na po kung tatanggapin natin ang mahal na Panginoon bilang Diyos at Hari na ating buhay, sapagkat may 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una yung pananampalataya sa iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na siya'y makapagliligtas. Ang pangalawa, kinakailangan tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Sapagkat kung mga minamahal, aaminin natin sa ating mga sarili na tayo makasalanan, handa tayong patawarin ng Diyos. At ang pangatlo, mga minamahal, magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Uriin nating dakilang Diyos. Hindi ibig sabihin, pag tayo po'y nagpabautismo, nagpalit na tayo ng reliyon, sekta o denominasyon. Ito'y utos ng Diyos, maliban ng tao, ipanganak ng tubig at espiritu. Hindi niya makikita ang karyan ng Diyos. Para makita pala natin ang karyan ng Diyos, kinakailangan tayo mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. At ang pang-apat, nakita niyo po kanina, mga minamahal, pag-aawitan ng choir, mga minamahal, o sa patuloy natin pagpupuri sa Diyos, nakita niyo ang iba'y lumuluha, nanginginig, nag-speaking tongues, mga minamahal, iyan po ang bautismo sa Espiritu. Diyos po ang gumagawa niyan. At habang kayo dumadalo, mararamdaman niyo rin po yan. Purihin po ating daki. Kaya mainam, kayo magpatuloy at manatili. Kaya sa oras pong ito, para po sa kapakanan ng mga baguhan, tanggapin natin ang Diyos bilang hari na ating buhay. Itaas po natin ang ating dalawang kamay at lahat po ng aking sambitin niyo po, sabihin niyo po, mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at hari na aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, in Jesus name we pray. Kami naman po mag-pray para po sa inyo, po dakilat mapagpalat Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapay Jesus, nagpupurit at kapasalamat po kami, malapay Panginoon, sa mga baguhan na ito na tumanggap sa iyo, malapay Panginoon. Kaya dalangin po namin sa iyo, pumasok ka sa kanilang puso na marami sa kasalanan. Hugasan mo sila ng imanal na dugo, umagos sa Kalbaryo, malapay Panginoon, hallelujah. Dalangin din po namin sa iyo, malapay Panginoon, hallelujah. Isulat mo kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan at patuloy mong buksan ng kanilang puso at kaisipan, malapay sa iyong mga salita. Ikaw gumawa ng paraan sila ay magpatuloy at manatili upang makamta nila, malapay na yung pangako, malapay na ang pagpapala, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng problema, katuguran mga daigdalangin ng pagpapala, malapay noon, na ipinangako mo sa bawat isa, lalo tigit ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya't malapay kahabagan mo aming makababayan na ito, makapagpatuloy at manatili hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ito po ang samot dalangin sa unat panalangin, beloved Pastor. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in Jesus we pray. Hallelujah, praise the Lord. Purihin nating pinakamamahal na Panginoon. Sama-sama po tayong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano man ating kahilingan, sambitin na ating mga labi, mga minamahal. Dalangin din natin sa mahal na Panginoon. Ating pananampalatay, dagdagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, mahal na Panginoong Jesus. Narito po ang bawat isa, malapay nagsusumamo. Humingi kami ng kahabagan, kapatawaran sa lahat-lahat po na amin nagawa. Naisip na banggit na hindi mo ko nalugdan, malapay noon. Narito po ang lahat ng iyong mga anak, malapay nagsusumamo. Dalangin po namin sa iyo, malapay na patuloy mong dagdagan ang pananampalataya ng lahat ng iyong mga anak, malapay noon. Patuloy may pagkalobang mainit na paglilingkod. Tulungan mo malapay na masunod ang lahat ng mga itinuro, tinihanan namin, beloved Pastor, malapay noon. Hallelujah. Patuloy mo ibuhos sa masaganang pagpapala sa lahat ng iyong mga anak. Na itaglay na problema, lutasin mo kami mga karamdaman. Ano mang uring karamdaman, malapay noon.
pagalingin mo, mala Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak, maging ang buong sambayanan na aming beloved pastor, at tulungan mo sila, mala Panginoon, patuloy kay pangunahan, mala Panginoon, at patuloy mo rin pagpalain na iyong manalagawain sa mampong dako, mala Panginoon. Ito po nga masamot na lagi sa unat panalangin na beloved pastor, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, in Jesus we pray, hallelujah, praise the Lord. Purihin na mala Panginoon natin naman po sama-samang sawihin, ano bang karamdaman at taglay ng bawat isa, hallelujah, sa unat panalangin, beloved pastor, kami sama-samang sinasaway, ano bang karamdaman at taglay ng bawat isa, meron man nervous breakdown, sakit sa puso, UTI, diabetes, cancer, leukemia, pagka-paralyzed, gout, goiter, constipated, psoriasis, hallelujah, hallelujah, pagka-paralyzed, impossible, lagnat, ano bang karamdaman at taglay ng bawat isa, pangalan ni Jesus, cast out in Jesus' name, demons of pride, bigyan pala sa pagkapala, vices began demons of pride, will be solved in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin nating pinakamamala, Panginoon, mga minamahal. At tayo po itatalumpo ng 3 beses, sabay sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody show, praise the Lord. Purihin nating pinakamalapin, purihin nating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, ay bago dumako sa ating mga announcement para po sa kapakanan ng mga baguhan, tayo po muna ay kukuha po na ating pong special offering. Itong special offering, mga minamahal na ating kinukuha, ay dinaragdag po natin, mga minamahal, o gagamitin po natin para po, mga minamahal, sa patuloy na pagkukonstruct, mga minamahal, ating bay sambahan. Purihin po ating dakilang Diyos at nariyan po yung mga larawan, mga minamahal, talagang pinagpala tayong lubos sapagkat sa ganyang mga minamahal kabilis, 3 linggo pa lang po, mga minamahal, at ilan pa lang po ang gumagawa. Pero mga minamahal, napakabilis po. Para sa akin lang po, mga minamahal, napakabilis po talaga. Purihin po ating dakilang Diyos, kaya mga pinagkakaloob po natin, mga minamahal, hindi po yan nasasayang. Yan po, mga minamahal. At alam ko, bawat isa sa ating nais po nating magkaroon na po ng sariling bahay, sambahan. Purihin po ating dakilang Diyos. Kaya sa pinagkakaloob po natin, mga minamahal, diyan po ginagamit yan. Purihin naman Panginoon, kaya po sa oras pong ito, tayo po kukuha po, mga minamahal, ating pong special offering at binibigay ng pagkakataon sa mananalangin, ating malakapatid, ating beloved Rene Ortez. God bless you all, Gabriel Purchil, Marcial Aran. Mga minamahal, sama-sama tayo manalangin. O magpapalang Ama, Diyos, narikila sa pangalan mo, pinakamamahal namin yung Panginoon Jesus. Kami ito sa busod na pupurt, pasalamat sa Malponoon, sa lahat ng papapalat biyaya, pinagkulbos sa iyong mga anak. At dadako kami sa pagbibigyan ng special offering, dalangin namin Malponoon. Ba't magkaloob, basbasan mo po, at ibalik mo siksik-liglig na umapaw sa walang sawang matapat mong anak. At sa nais magbigay, ngunit dala ng kawalan, pagkaloob mo sa lang hanap buhay, upang sa susunod sa mga bahagi ito sila